nasaan ba? Nasaan ba yung pinakasentro ng Pilipinas? Nasaan ang mga foreign investors, ang mga turista? Hindi ba nasa Metro Manila? So kakalat ngayon sa buong mundo yan. Huwag ka na kayo magpunta doon. Konting ulan lang, baha na. Opo. Walang kakwenta-kwentang bansa yan. Meron tayong panayam mamaya mga kapartner, no? Hinggil nga po dito sa posibleng epekto. Meron bang epekto sa ekonomiya po natin? Ito nga pong flood control projects sa anomaly kasi meron pong pahayag ang Senior Vice President at Chief Investment Officer ng BDO Trust and Investment Group na kumbaga parang matagal na yung corruption sa ating bansa at wala namang nakikita silang epekto sa Philippine sa economic growth mga kapartner. Para pag-usapan nga yan ay makakasama natin si Professor Mario Pasion, isang geopolitical at economic consultant, risk consultant. Prof, maayong gabi, Admar Vilando, kasama si MJ Mondihar. Good evening, sir. MJ, Admar, I miss you and I miss all our televiewers and listeners. Magandang gabi sa inyong lahat. Opo. Sa nakikita niyo po, wala po bang epekto sa ating ekonomiya itong kontrobersya po patungkol dito sa sinasabing korupsyon, anomalya sa flood control projects ng gobyerno? Napakalaking epekto sa ating ekonomiya kasi yung ako mismo hindi ako nakakapunta minsan doon sa aking mga kliyente dahil nga baha. So how can you go there? Nawawalan ka tuloy ng imbis na makapagsara na kayo ng kontrata. Halimbawa, minsan umaatras pa nga at ayaw na mag-invest dito sa Pilipinas kasi nasaksihan yung baha na nagulantang. Kasi ako'y nakakapagbiyahe sa iba't ibang bansa. Ang infrastructure sa ibang bansa, isang beses lang ginagawa. No, katulad nung panahon ni Marcos Sr., inabot ko kasi yun, isang beses lang ginagawa yung kalsada, panghabang buhay na yun, wala nang repair yun kasi may matitibay na bakal yun sa ilalim na yung semento hindi ampaw, kaya matibay. Ngayon yung mga sewerage system, yung mga drainage system, sa ibang bansa, katulad sa Amerika, pwedeng magdaan yung kotse o truck pa nga In fact, doon nga nakatira yung mga ibang Pilipino, nagulat ako, nung minsan nagpunta ako sa Amerika, anak pa naman ng congressman, hindi ko na lang babanggitin yung pangalan. Doon nakatira sa malaking drainage system na maganda, pwede talagang tirahan ng tao at napakalaki. Kaya imposible magkaroon ng baha. Sa Japan naman, yung napakalaking ilalim ng lupa, nasa ilalim ng lupa, napakalaking mga tunnels, talagang sobrang higante talaga. Doon ang imbakan ng tubig ulan. Na yung pera sana natin na kung saan kasi dito every 3 months, hindi niyo napapansin, sinisira yung kalsada Kasi walang bakal sa ilalim. Tapos nilalagyan pa ng ampaw na aspalto sa ibabaw. After 3 months, syempre, sira na yung aspalto sa ibabaw. Babakbakin yon, pati yung semento sa ilalim babakbakin. Para every 3 months, merong kickback. Yung mga drainage system natin dito, makikita mo, incremental yung increase nung circumference. Paunti-unti, papalitan every 3 months. Una, maliit muna, tapos mas malaki ng several centimeters only. Talagang sinasadyang gawing negosyo. So aside from napakalaking nagagastos natin, natatapon mula sa ating General Appropriations Act, at yan binabayaran para natin ng interest sapagkat inuutang yan, yung pera panggawa dyan sa mga drainage na yan, ay bukod pa sa may interest yan, nakakasira pa sa buhay ng sambayan ng Pilipino. Kasi katulad ng mga arawan, pag hindi sila nakapasok sa araw na yan dahil sa baha, wala silang sweldo. So, paano yung pamilya nila? Kung ilang araw yung baha, katulad nung nakaraan, ilang araw yung baha, itong lugar namin, dati hindi binabaha umabot kami ng 5 araw sa hotel.
sa isang mataas na lugar para kasi pinasok ng baha yung mismong bahay namin for the first time. Ang isa pa diyan yung reclamation of Manila Bay na para bang bulag lahat, no? Parang walang nakakakita. Iyan ang main reason kung bakit bumabalik yung tubig kasi wala nang mapuntahan. Hindi mo naman kinakailangan maging scientist para maisip mo na ang Manila Bay, kung titingnan mo sa mapa, hindi naman gaanong kalaki yan. Ngayon, yung exit niyan between Cavite and Bataan is very narrow. Ngayon, i-reclaim mo pa siya. Siyempre, displacement, nag-aaral naman tayo ng physics ng elementary tsaka high school, madi-displace ng lupa yung tubig. Pag umulan, siyempre, aatras yung tubig sa Manila Bay, pupunta sa lupaan, sa kalupaan. Yan, kaya kita mo ang unang-unang binabaha yung Jokno Boulevard. Eh. In fact, for the first time, yung mga isda pumapasok sa ating Senate of the Philippines. Tuwan-tuwa yung mga gwardiya dyan sa Senate of the Philippines kasi hindi na nila kailangan bumili ng isda. Pumapasok yung isda. Biro sa mismong Senado ng Pilipinas, pumapasok yung mga isdang galing dyan sa Manila Bay. Hindi ba tayo nahihiya niyan na dahil sa reclamation, bakit ka magre-reclaim? At nakita natin na merong sa Supreme Court decision na ang reclaimed area is beyond the commerce of man. Kaya nung panahon ni Marcos Sr., walang private dyan. Nandyan yung Cultural Center, Folk Arts Theater, Philippine International Convention Center, tapos yung Philippine Plaza which is owned by the government. That is beyond the commerce of man. Pero nakita mo, itong succeeding reclamation, panay private ang may hawak. Kadalasan yung babanggitin ko na dahil totoo naman, hindi naman tayo nagsisinungaling, yung SM Group ang halos may hawak nung reclaimed area, pati yung Ayala Group nandyan din. These are facts of life. Nakikita natin ito, nahahawakan natin ito. Saksi tayo. Hindi tayo mga bulag, no? Reclaim ka ng Manila Bay, wala nang space for the water. So a small amount of rain will already cause flooding. Tapos kung saan pa sila naghahanap. Tingnan mo lang sa General Appropriations Act from the time of Cory Aquino up to now. Yung mga river basin dredging project ko, no? Walang katapusan. Pero hindi naman nila, pag dumaan ka naman, hindi naman nagbabago, wala naman nag-dredging. May nakita ka bang dredging equipment? Wala eh. Yung pinagawa ni Marcos na senior na tawag dito, Manggahan Floodway. Simula nung ginawa yan, hindi pa nila dinedredge yan eh. Napakababaw na yan eh. Yung Laguna Lake, nung panahon ni Rizal, nadadaanan niya ng malalaking barko. Kaya pag binasa mo yung No Limit Angere at saka El Filibustrismo, yung kinikwento ni Rizal, yung mga barko galing sa Laguna, halimbawa sa Calamba, sa Santa Cruz, at saka sa Binangonan, nakakadaan yung malalaking barko, papasok sa Pasig River, papunta sa Escolta, and back and forth. No? Ngayon, hindi ka na makakapaglayag ng malalaking barko dyan sa Laguna Lake at saka sa Pasig River sapagkat napakababaw na, heavily silted na. Wala naman nagaganap na dredging. Pero pag titignan mo sa General Appropriations Act, several times na dapat nagkaroon ng dredging dyan eh. Saan na pupunta yung pera? Panay ghost projects ang nangyayari. Ngayon, pinakamahalaga yung Metro Manila. Pag hindi mo nilaliman yung Laguna Lake, konting ulan lang, talagang babaha na ang Metro Manila. Pag hindi mo nilaliman yung Marikina River, yung San Juan River, yung Pasig River, ay konting ulan lang, babaha na sa Metro Manila. Ano ba ang financial capital of the Philippines? Nasaan ba? Nasaan ba yung pinakasentro ng Pilipinas? Nasaan ang mga foreign investors, ang mga turista? Hindi ba nasa Metro Manila? So kakalat ngayon sa buong mundo yan. Huwag ka na kayo magpunta doon. Konting ulan lang, baha na. Opo. Walang kakwenta-kwentang bansa yan. So Opo. ang laki ng epekto niyan sa ating ekonomiya.